Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Welcome po sa ating program na Come Follow Me Philippines, o ngayon po ay The Chosen Disciples of Christ. Ngayong August 10 to 16, Yet Will I Trust Him. Nating matutunan sa Come Follow Me na manual sa August 10 to 16, and ito po ay sakop ng buong chapter ng Job, no? So atin pong pag-aaralan dito yung sinabing, Yet will I trust in Him, no? Ang Book of Job ay isa sa mga aklat sa Old Testament na tumatalakay sa isang mahirap na tanong. Bakit may mga taong mabuti ngunit dumaranas pa rin ng matinding o matitinding pagsubok sa buhay? No? Bakit? And yet they trust in Him. Doon pumapasok, no? May mga taong mabubuti na dumaranas sa matinding, hindi lang pagsubok, matitinding pagsubok, and yet they trust in Him. Alam niyo po, napaka-sensitive ng topic nito kasi parang we want kasi sa buhay puro blessing, no? Pag sinabi nating matitinding pagsubok, andun sasabihin natin sa ating sarili, ay teka, ako yung isa ako sa mabuti. So, ibig sabihin nun, hindi pala ako exempted sa mga challenges na dumarating sa buhay natin. Tulad po ni Job, ay isang taong matuwid, may pananampalataya at pinagpala ng Panginoon. Ngunit, dumating ang panahon na sunod-sunod na pagsubok ang kanyang naranasan. Nawala ang kanyang kayamanan, hindi po ba? Mga ari-arian at mga anak. Maging ang kanyang kalusugan ay lubhang naapektuhan. Mas naging mahirap ang kanyang sitwasyon dahil hindi lubos na naunawaan ng kanyang mga kaibigan ang kanyang paghihirap. Inakala nilang marahil ay may nagawa siyang kasalanan kaya siya nagdurusa. Ngunit ipinakita ng kwento na hindi lahat ng paghihirap ay parusa dahil sa kasalanan. O sa kabila ng kanyang mga tanong, sakit at kalungkutan, hindi tuluyang iniwan ni Job ang kanyang pananampalataya. Hindi niya nakuha agad ang lahat ng sagot, ngunit patuloy siyang kumapit sa Diyos. As we himay-himay yung story ni Job, ay dito natin matutunan na sinasabi ngang si Job ay isang mabuting tao. Kahit yung mga kaibigan niya nagsabi na baka may nagawa siyang mali. Imagine natin yung pagsubok ni Job ay talagang nagpapaano sa kanyang pananampalataya. Tulad ng isang sitwasyon ay nawala yung kanyang ari-arian. Nawala yung kanyang kayamanan. Imagine natin you feel that you are blessed by God. No? Napakarami ng ari-arian mo, malawak yung lupain, bakahan, and then nawala ang kanyang kayamanan, mga ari-arian at mga anak. Maging ang kanyang kalusugan ay lubhang naapektuhan. Kasi pag nawala yung kayamanan, okay lang kasi mababawi mo rin, no? Makapangutang, makapag-start uli. Ang mahalaga dito yung ating isip, no? Ating natutunan kung sa negosyo pa. Okay pa lang yun, no? First stage. Pangalawa, nawala yung mga anak mo. Di ba? Yun yung pinakamamahal, isa sa mga mahal mo sa buhay. O yung karugtong ng buhay mo, yung mga anak. Sabi nga ng iba, mawala na ng asawa, wag lang mawala ng anak. Kasi yung anak yung karugtong ng buhay natin. Pero nawala sa kanya, pati asawa niya nawala sa kanya. Pero yung pinakamalubha sa kanya na nangyari sa kay Job is mismo yung sarili niya. Yung health niya, yung kalusugan niya. Hindi lang sa labas, no? Yung imagine natin yung anxiety dito, yung mental na torture. Pero in spite sa nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng ketong, hindi po ba? Ay hindi nawala ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Imagine natin parang parang kung titingnan natin, no, parang hindi ko kaya. Kasi
Pag may dumating lang nga sa atin na mga problema financially na naglulumo na tayo, diba? Nalulumbay na tayo, nahihirapan na tayo. What if sunod-sunod yung nangyaring ganon? Alam ko sa mga buhay natin, may mga kapatid tayo na talagang tulad ni Job yung nangyari, no? Na masabi ng iba na baka may ginawa siyang kasalanan or nasumpa siya, di ba? Kasi sunod-sunod eh. After mawala yung kayamanan, nawala yung mga anak, nawala yung asawa, and the end, nagkasakit pa ng malubha. May mga ganong sitwasyon tayo. Hindi naman ganon talaga sa set up ni Job, but nawala ng mahal sa buhay, nawala ng trabaho, naghirap, nagkasakit pa. So maaari tayong magkaroon ng mga tanong habang nanatiling may pananampalataya. Hindi masama ang magtanong kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok. Si Job mismo ay nagtanong at nagpahayag ng kanyang kalungkutan. Ngunit ang kanyang mga tanong ay hindi nangangahulugang tuluyan na niyang tinalikuran ang Diyos. Normal lang po na magtanong tayo kasi naghahanap tayo ng solusyon, ng sagot sa mga nangyayari sa buhay natin. Doon tayo nananalangin, no? Nananalangin tayo sa Diyos. Humihingi tayo ng kanyang gabay. Humihingi tayo ng kanyang tulong. Kaya mahalaga po yung panalangin. Yung ginawa ni Job, nagsusumamo siya sa Diyos. Nanalangin siya sa Diyos. Instead na tingnan niya yung nawala sa kanya, ay nagsumamo siya. But in the end, nakita natin yung story, di ba? Binalik kay Job more than pa sa ibinigay sa kanya. So maaari ako magkaroon ng mga tanong tungkol sa buhay at sa mga nangyayari sa akin. Ngunit maaari pa rin akong magtiwala sa Panginoon habang naghihintay ng mga sagot. Kasi iba yung niwala mo na yung Diyos eh, di ba? Pag may mga dumating na pagsubok sa atin, iba yung nagtitiwala pa rin tayo. Like sa akin, no? Every afternoon, nagwo-walking ako, tumitingin ako sa kalangitan. No? Nakikipag-usap ako sa Diyos. Sige lang, nag-aantay lang ako patiently, hindi lang days, months, even years. At sinasabi ko sa Kanya, God, yung mga natin sa buhay, yung mga worries natin sa buhay, sinasabi ko sa Kanya, yung mga sagot na sinasabi niya sa akin, nakakaramdam ako ng comfort, nakikita ko how the Lord bless my life, parang ako ginagabayan. Sa pamamagitan po yun ng pakikipag-usap sa Diyos. Hindi lang po pakikipag-usap sa ibang tao. Mas gusto ko po na, mas gustuhin natin na mas close tayo kay Heavenly Father compare po sa ibang tao. Kasi doon tayo nakakatanggap ng sagot at yung andun magiging posible ang lahat ng bagay. No? So hindi natin kailangang maunawaan ang lahat bago tayo magtiwala sa Diyos. Hindi kailangan na alam natin yung sagot sa lahat ng bagay bago tayo magtiwala sa Kanya. Kasi dito sa Job chapter 38 and 40 or verse 38 and 40, nagsalita ang Panginoon kay Job at ipinakita sa kanya kung gaano kalawak ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, my thoughts are not your thoughts, either my ways are not your ways. Ang aking pag-iisip ay hindi mo pag-iisip at ang aking mga kilos ay hindi mo pagkilos. No? So sa Job 38 and 40, bakit nakipag-usap ang Diyos sa tao? Kasi nakipag-usap si Job sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Habang magkakaroon po tayo ng mga struggle sa buhay, mas lalo po tayong magkaroon ng desire, no, ng ating ano man ito yung desire sa Tagalog, yung ating pagnanais na manalangin na mataimtim sa Diyos. Hindi binigay ng Panginoon kay Job ang simpleng sagot sa bawat tanong niya. Sa halip, tinutulungan siyang makita ang mas malaking larawan. No, minsan gusto natin ng ganito pero nakikita ng Diyos yung end result nun. Mas alam niya kung ano ang mas nakakabuti sa atin. Na minsan nakala natin yun na yun. Pat hindi pa binibigay ng Diyos kasi may maganda siyang plano para sa atin. Well, sabihin ba natin na talagang gusto ko yung gusto ko eh. Di ba? Ganun yung paugali natin. Gusto ko talaga yung gusto ko eh. Even na may gusto yung Diyos, sabihin natin sa Kanya na ay hindi, mas gusto ko to. At pag nangyari yung gusto natin, in the end, hindi tayo nagiging masaya most of the time. Ako, naranasan ko yun sa buhay ko. Yung mga gusto ko, in the end, hindi ako nagiging masaya. Kasi mas kilala ako ni Heavenly Father.
buong being ko, kilala niya ako kung ano yung mas gusto ko. Hindi lang kung ano yung gusto ko ngayon. Kaya mga kapatid, kung nararamdaman natin na hindi tayo sinasagot ng Diyos kasi may maganda siyang plano. Kasi lahat ilalahad niya sa atin, magiging walang silbi yung purpose. Hindi na natin mafe-feel yung excitement, hindi natin mafe-feel yung love, yung patience, di ba? Sa pag-aantay. Alam niyo po sa patience na yon, sa pag-aantay, doon natin nafe-feel yung fulfillment di po ba? Nakaramdam tayo ng satisfaction. Yung mga bagay na madali nating makuha, parang hindi natin binibigyan ng puwang. At yung mga bagay na matagal o nagbibigay tayo ng tuon na pasensya, doon tayo nakakaramdam ng pagmamahal, pag-asa at lubos na kasiyahan. Di po ba? So may mga bagay na maaaring hindi ko pa naintindihan ngayon. Ngunit maaari kong sabihin, hindi ko man naunawaan ang lahat, nagtitiwala pa rin ako sa Diyos. No? Hindi ko man naunawaan ang lahat, Heavenly Father. Pero lubos ako nagtitiwala sa iyo sa mga plano mo. Nakakain kami 3 times a day, may mga tao kaming tinutulungan, di po ba? Alam niyo po sa buhay namin, masaya ako na may kasambahay kami dito na tinutulungan namin. And I said to our Heavenly Father, please give us lang ng lakas, ng pangangatawan. Kasi habang nagtatrabaho sila, nagtutulungan kami sa bawat isa. I mean po, we were blessed last month na na-found out namin na yung aking asawa, si sister, ay buntis po siya ng pang-5 naming anak. Sabi ko, God entrusted us to have a new one in our family na siguro by next year, lalabas siya. Excited yung mga kapatid niya. Kasi, sabi namin, pinapakita lang na nagtitiwala ang Diyos kung paano namin palakihin yung mga anak namin. Kaya mga kapatid, binibigyan tayo ng Diyos ng mga blessings sa buhay natin na may, sa iba, it is a burden. Yung mga iba kaming nakausap, sabi nila, ay nako, bakit pa magbubuntis? Kasi, ano bang tawag doon? Parang, para sa kanila, pressure sa kanila, ay 4 na yung anak nyo, hindi pa kayo natuto. Mga ganun ba? Para sa kanila, it's a burden. Ako nga, isa yung anak ko, nagsastruggle na ako, naghihirap na ako sa buhay. Yan ang sabi ko, para sa akin, personally, hindi struggle yun Kasi mahal ko yung mga anak ko at mahilig ako sa mga bata. Natutuwa ako makita sila yung mga maliit nilang kamay, ginagabayan sila hanggang paglaki nila, nakakasama ko sila sa higaan, nagkukulitan. Para sa akin, it's a blessing. Hindi po siya burden. Kaya mga kapatid, it's a blessing to have a family. Minsan depende pa sa pagtanaw natin. Yung mga dumarating na mga pagsubok sa buhay natin, may mga pagkakataon na nahihirapan tayo. Pero kung matulungan natin yung sarili natin na maintindihan ng mga yon, it will serve as a blessing para sa atin. At tuon natin mas maunawaan ang buhay at ang purpose natin here on earth. Kaya hindi ko man maunawaan ang lahat ng bagay, pero nagtitiwala pa rin ako sa Diyos. Di po ba? So ang pagsubok ay maaaring magpalalim ng ating pananampalataya. Unahan ko na po hindi lahat po tayo kanya-kanya ng dinadala. Hindi ko po pwedeng sabihin na kaya mo yan, okay lang yan. Kasi hindi ko pinagdaanan yung pinagdaanan mo. Pero pwede kong sabihin na kaya mo yan sa tulong ng Diyos. At mas lubos kang naunawaan niya kaysa sa akin. Kasi gusto kong ibigay yung credit sa ating Ama sa Langit. Diba? Kasi alam niya yung lahat ng pinagdadaanan natin Kaya ang pagsubok ay maaring nagpapalalim sa ating pananampalataya. Kasi hindi naging madali ang pinagdaanan ni Job. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, mga kapatid, nanatili siyang sapat, nanatili siyang tapat. Alam ko masabi ko yung faith ko compared kay Job, mas malaki yung kay Job Kasi imagine natin yung nangyari sa kanya. Diba? Ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala tayong problema. Even mga mataong loyal, alam niyo po yung talagang mababait, obedient sa Diyos, still may mga problema din po sila. Minsan mas malaki pa yung dinadala nila na problema kaysa sa atin. Ang tunay na pananampalataya ay ang pagpiling kumapit sa Panginoon kahit na may problema tayo. Minsan masabi natin, parang tinitingnan natin yung iba, okay yung buhay nila, masaya sila, pero hindi natin alam yung dinadala nilang problema. At pag nagkwento na sila ng problema nila, doon tayo masyashock.
na mas malalim pa pala at mas malaki pa pala yung problema nila, no, kaysa sa atin. Hindi lang nila pinapakita. No, parang hindi lang obvious sa kanila. No, kaya ang mga pagsubok na maaaring magpalalim ng ating pananampalataya sa Diyos, doon tayo kakapit sa ating pananampalataya. Kasi in the end ng story ni Job, pinagpala siya 70 times 7. Mas more pa sa pagpapala. Mas, siguro sa mga anak, mas dumoble pa. Sa asawa, kayamanan, di ba? Kaya si Jesucristo ang ating pag-asa sa gitna ng paghihirap. Isa sa pinakapangyarihang pahayag ni Job ay sa Job chapter 19 verse 26. No, sabi, "Yet in my flesh shall I see God." No? Yet in my flesh shall I see God. Makikita ko ang Diyos. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, mayroon pa rin siyang pag-asa sa Diyos at sa kanyang manunubos, di ba? Napakalalim ng mensaheng ito. No, gaano kalalim yung ating pananampalataya sa Diyos. Minsan nga, problema lang yung ating problema, nawawala na tayo ng pag-asa. Yung problema natin is sakit lang, nawawalan tayo ng pag-asa. Pero si Job, lahat ng halos sa pamilya, sa pinakamamahal niyang mga anak, no, sa kayamanan, naghirap siya. Pati na kalusugan niya. Di ba? Nagkaroon siya ng ketong sa buong katawan niya. Di ba? Pero sabi niya, "Yet in my flesh shall I see God." Makikita ko yung Diyos. Kapag hindi ko makita ang dahilan ng aking paghihirap, maaari ko pa rin makita si Jesucristo bilang aking tagapagligtas, tagapamagitan at pag-asa. Kung makita rin sa kwento, sabi ng mga kaibigan niya, siguro nagkamali ka, may kasalanan ka, pinarusahan ka ng Diyos. Saan tayo kakapit? Sa Diyos na tunay na Diyos na hindi tayo husgahan? O sa kanila? No? Iniwan siya ng lahat eh. Pinapakita lang nito na in the end, Diyos lang ang hindi pwedeng iwan tayo. Kaya mga kapatid, to be positive in this story, yung ating tagapagligtas, tamamagitan at pag-asa na si Jesucristo ay magbibigay sa atin ng comfort. Na pinapanalangin natin na lahat ng mga pagsubok na dumadaan sa atin ay maging malakas tayo, maging positibo tayo, at maging malaya tayo sa ating sarili. Na alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Doon nagiging magaan yung ating pag-iisip. Nagiging magaan yung ating pananaw sa buhay. At lumalakas yung ating pananampalataya. Alam ko to, excited ako this week. And hopefully, positive lang, no? Na hindi naman ganun yung mangyari sa atin tulad ni Job. But siguro ito ay paalaala sa mga kapatid nating nahihirapan, no? Sa anumang estado ng buhay. May pag-asa. At bibigyan tayo ng Diyos ng blessing na hindi natin lubos na inaasahan. At itong blessing na to ay manggagaling lang mismo sa Kanya, sa ating Ama sa Langit. Mga kapatid, may God bless us sa mga pagsubok na dinadaanan natin. Alam ko na buhay ang ating Ama sa Langit. Tumitingin siya at gumagabay. And all these things I live in the name of Jesus Christ. Amen.